sa isyung ito ay pareho pa rin o nagbago na? Dahil nung nakaraang kongreso po, ito ay naaprubahan sa Kamara pero hindi lumusot sa Senado. Ngayon po, na-i-file na ulit yung bill. Sa ngayon po ay wala pa pong klarong stance ang Pangulo patungkol sa divorce bill. Sabi nga po natin, mas maganda po talagang makita kung ano nilalaman ng provision sa sinabi nating divorce bill. Dahil sa ating pagkakaalam, ang karaniwan doon sa mga provisions or sa mga dahilan para i-approve ang legal separation ay sinama nila para maging dahilan na rin para mapawalang bisa ang kasal. Hindi lang. Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. So, unang-una po, hihingi na ako ng pasensya because ang ating topic today is a little bit controversial, lalo na sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. So, itong pag-uusapan natin is personal ko lang naman po na opinion, whether you agree with me or not. It's okay. Pwede nyong sabihin ng inyong mga saloobin under comments. And again, like I said, pwede mong akong kontrahin. Pwede tayong magkontrahan kasi talaga namang may sarili tayong kuro-kuro at opinion. But with respect, kumbaga. You know? But anyway, gusto ko lang pag-usapan natin ang tungkol sa divorce sa Pilipinas na what do you call this? Dapat ba? Because of our Catholicism in the Philippines na against sa divorce. So, nung unang pagpasa ng Congress, ang divorce bill sa Pilipinas is hindi to pumasa. So, second Congress, they're trying to pass another bill on divorce. There should be, nasa constitution natin yan, that there should be a separation of state and the church. However, even though it's under our constitution na may separation dapat ang church and state, still, dahil sa ating kultura, malakas ang influensya ng our Catholic beliefs on such thing as divorce. So ngayon, I am not Catholic, but this is not about religion, okay? And I belong to the group called mga born-again Christians. Naniniwala ko sa ang salvation or ang kaligtasan ng tao is sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi sa gawa nakukuha. Although, kapag ikaw ay isa ng nananampalataya kay Panginoong Hesus, dapat na ipapakita rin yon sa iyong gawa. Yun yung paniniwala ko. And then, pero hindi yun ang pag-uusapan natin today. But the reason why I say this is that because even the born-again Christian group is divorce is hindi din siya, kumbaga, it's not advisable. The same thing with with the Catholic church faith. So ngayon, hindi okay kasi hindi ka kasi Katoliko, so you cannot tell me that. Again, like I said, ang faith na kung nasaan ako na grupo is even divorce is it's not a clear-cut answer as to dapat may divorce, dapat walang divorce. Now, what we gonna do? Hold on. Okay. So, sa biblical references, para pag-usapan na po natin to and then we can set it aside. Sa biblical references,
isa sa mga ground ng divorce is adultery. Pakikiapid. Sinabi din ni Jesus na binigay ang law of divorce sa Old Testament dahil sa katigasan ng yung ulo. So, may ganon. Kaya, para sa akin, ang very clear-cut na reason para, biblical reason for divorce is marital infidelity or what you call adultery. So, ang para sa akin, ganito. Let's say, for example, nag-asawa kayo. Okay? So, everything was good, all intentions, nag-asawa kayo, nagmamahalan kayo, nagkaanak kayo, and all that. And then, yung lalaki ng babae. Okay? So, ngayon, tayong mga Pilipinong kababaihan, hindi natin basta-basta gini-give up ang ating marriage. So, ipaglalaban natin to. Kakausapin mo yung lalaki, magmamakaawa ka, wag mo kaming iwan, kawawang mga bata. Siyempre tayong mga kababaihan, una-una nating isipin is paano ang mga bata. Lalo na kapag financially nakadepende ka sa asawa mo, na syempre, lalo na pag maliliit pa yung mga anak mo, nakadepende ka sa asawa mo, and then iniisip mo talaga anong ipapakain mo sa kanila. So, to the point na ang isang babae, tatanggapin niya kasi pag once kasi na ng babae ang asawang lalaki, para sa aming mga kababaihan, ito ay insulto. Napakalaking insulto to. Like, ano bang wala sa akin na kinakailangan mong humanap sa iba. So, yun. Now, yung lalaki, sinabi niya talaga sa'yo, sa asawang babae na, mas pinipili ko yung kabit ko, wag kang mag-alala, so suportahan ko naman yung mga bata. Mga ganun pa utot. And, personally, I have experienced that with my 3 kids' father. Pinili niya, sinabi niya talaga, sa harapan ng aking mga kamag-anak, na sinabi niyang, mas pinipili ko yung sinabi niyang pangalan ng babae at huwag kang mag-alala, suportahan ko yung mga bata, which hindi naman nangyari yon. So, pag sinabi na ng asawa mong lalaki na mas pipiliin na yung babae, the more na mas nakakadurog na naman sa puso ng isang babae na ganon. So, at this point, magmamakawa ka pa rin. Kasi nga, you will try to like really work on the marriage. Pero, paano yun? No? Umalis, hindi na nagpakita, umalis sa work niya para hindi mo siya mahabol. Hindi na talaga nagpakita. Like, total abandonment, nawala. You cannot find him. Pati yung mga kamag-anak niya, tanungin mo sila, hindi nila alam kung nasaan siya. So, in such a case, sa isang kaso na ganon, na tuninay mo pa actually na magpa-counsel, counseling sa pastor, o kaya sa pare, or sa professional counselor, guidance, what you call this on, mga psychologists, psychiatrists, na counseling. Pero wala pa rin. At this point, ang nakikita ko, ang laban na yon is wala nang pag-asa kasi iisa na lang yung lumalaban. Sa isang relasyon kasi na mag-asawa, dapat parehas ang mag-asawa na ipinaglalaban ang relasyon araw-araw. Alam niyo yun? Like for example, ang mga kalalakihan, once na nasa labas na yan, marami na dyan mga babaeng, ibang babae, papakitahan siya ng motibo, lalo na ngayon, with the social media. Ang asawang lalaki, kapag hindi niya ipaglalaban ang pagsasama nilang mag-asawa, napakadali para masira ang relasyon nilang mag-asawa. Kasi nandyan lahat. Open.
Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa social media, like everywhere. The same thing with the woman. Let's say, for example, hindi masyadong na-provide ng asawang lalaki ang pangangailangan ng babae. Kung ang sinasabi kong pangangailangan, nandyan na lahat. Sexual na pangangailangan, financial na pangangailangan, emotional na pangangailangan, hindi na i-provide lahat ng asawang lalaki. So ngayon, again, because the social media is right out there, and madali, na let's say for example medyo may mas nakakaangat na binigyan pansin ka, and to think na hindi mo nakukuha ang mga ito sa asawa mo, it's so easy then na magloko, no, or to commit anything na against your marriage. Madali na lang, especially this time and age. So again, ang paglalaban para sa relasyon ng mag-asawa is both. It's between the husband and the wife. Kinakailangan nilang ipaglaban ito. Hindi pwedeng isa lang. Both of them has to fight for the marriage. So now ngayon, let's say for example, you did all that at walang nangyari. And now, bilang isang babae, gusto ko pa rin bang nakatali sa dati kong asawa? Like in my case, it took 13 years for me to be able to hanggang dumating ang second husband ko. Another scenario, binubugbog ka lagi ng asawa mo physically. Binubugbog ka sa harapan ng mga anak mo. Hindi na nga binibigay yung kinikita niya sa'yo bilang asawa. Mabilis yung kamay niya na pagbuhatan ka ng kamay, pagbuhatan ka. And again, because you have children, ano nangyayari? Pagtitisan mo. Dahil again, nakadepende ka sa asawa mo, or iniisip mo na kawawa ang mga bata. Okay. So that's another scenario. And meron akong isang subscriber na during our live session sa YouTube and Facebook probably a year ago, na kwento rin niya na iniwan niya yung asawa niya is because ilang beses na siyang hinahabol ng itak. Last time na talagang hindi na siya bumalik is dahil lang sa pagsasaing ng bigas, at tatagain na siya, buti nakatakbo siya at tumakbo at hindi pa siya nakatsinelas at hindi na siya bumalik. So sa pagkakataon na yon, paano manatili ka sa kasal na ganon? Whatever the reason ng lalaki, okay, sasabihin ba baka nakadrugs? So then, paano? Problema mo na yung pagdrugs niya, problema mo pa yung pananakit niya. Okay, so what if, dahil sa lulong na lulong siya sa drugs, nakatulog kayo ng mga anak mo, and then boom, bigla ka na lang, gigiltan sa leeg because he's so high on drugs. So, are you still going to stay in the marriage? Like, what kind of counseling na pwedeng i-resolve yun? Okay, sabihin mo na i-rehab. Ang pagre-rehab po sa mga drug addicts, sa totoo lang po, bihira yung talagang successful. Ang dami ko na pong nakita na pabalik-balik, in and out of rehab. So, what I'm trying to say is that once kasi ng isang tao is hooked on drugs, mahirap na po siyang makawala.
So the point is, bago makawala sa addiction ang asawa mo, baka hindi mo na mahintay, baka mapatay ka na niya. Yun yung issue doon. Okay, so that's another scenario. At another scenario is, let's say, for example, nag-abroad ang asawa mo. Ito, two-way, two-way process to ha. So, yung nag-abroad yung asawa mo, habang nasa abroad siya, ewan ko kung paano nila nagagawa, nakipag-asawa na siya sa iba. At hindi ka na pinapadalhan ng pera, or hindi ka na kinakausap, or whatever. So, are you still going to stay in the marriage? Like, ano ang pwede mong gawin sa pagkakataon na yon? Pupunta ka kay Senator Raffy Tulfo, and then ipapadeport mo siya. And then, anong mangyayari? Para bang, okay, so napadeport mo siya, napauwi mo siya sa Pilipinas, ano? Alam mo yon, yung, gugustuhin mo pa bang makasama ang isang tao na makikisama lang siya sa'yo dahil naipadeport mo siya and no choice siya? Okay. Another case, nag-abroad ang asawa mo, ginost ka ng ilang taon, hindi ka kinakausap, pinapadalhan niya ng mga balikbayan box yung ex-boyfriend niya, pero hindi niya kinakausap ang asawa niya ng ilang taon, na kahit anong gawin ng lalaki na i-contact si babae, wala, talagang as in wala. Are you still going to stay in that marriage? So ngayon, gusto kong sagutin nyo kung ano ang opinion ninyo sa mga scenarios na to. Dapat pa ba na manatili ang isang tao sa marriage sa mga cases na ganito? So, okay, we have a problem. And, okay, para sa akin, kung ganito na talamak ang mga pangyayari, ang mga scenarios, I think, my personal opinion is approve ang divorce. Hindi yung kagaya dito sa ibang mga bansa, gaya ng Amerika at ibang mga first world countries, mga mayayamang bansa, na madali lang yung divorce. Actually, meron ako noong pasyente na matandang babae, nakasama niyang anak niya sa kanilang bahay. So, yung pasyente ko yung matanda, and then yung anak na babae, nagko-confide sa akin noon na gusto na niyang i-divorce ang kanyang asawa dahil pagdating daw sa trabaho, yung asawa niya kasi karpintero. So, ibig sabihin, very manual ang work. So, pagdating niya, hindi siya kumakain sa work. So, pagdating niya, kakain siya sa bahay. And then, hindi niya hinuhugasan yung pinagkainan niya, iniiwan niya sa lababo. Para sa akin, pagod lang yung tao. But, yung asawang babae, at sinasabi niya na gusto na niyang i-divorce dahil hindi man lang marunong maghugas ng kanyang pinagkainan. So, yung mga petty na mga ganon na reasons, pag sa atin sa Pilipinas, hindi dapat i-approve or i-grant ang mga divorce pag ganon. Let's say, for example, wala daw silang, hindi daw sila magkasundo sa mga ibang mga bagay. Ayun na, yun na yung reason for divorce. Okay. Napakasimpleng mga reasons, divorce ang solusyon dito sa Amerika. In which, again, para sa akin, those are not the proper ground of divorce. Kasi, unang-una kasi, ganito ang nakikita kong solusyon yan. Unang-una, bago ka